Ngayong araw na ito, haharap na po sa Justice Committee itong NBI Director. Kasama siyempre dala niya mismo, dala niya sigurado yung pasabog kung ano yung kanilang naging result ng investigation na hindi pa isinasa publiko. Ano ba yung naging resulta ng kanilang investigasyon tungkol nga sa pagbabanta na itong si Sara Duterte noong 2024 kay PBBM, kay First Lady at kay Martin Romualdez, Speaker Romualdez. Matagal-tagal na rin, kung tutuusin, 2024 pa nga pala ito. Pero sariwang-sariwa sa ating isipan kung gaano kawalang hiya ang isang Sara Duterte sa kanyang pagmumura. Yan. Diyan sila magaling, dinadaan sa social media kasi alam nila na naandyan pa rin yung mga kababayan natin na madaling mapaniwala, madaling mabudol. Yung mga kababayan natin na tuwang-tuwa habang sila ay winawalang hiya at ginagago ng mga Duterte. Kung isa ka doon, masaklap ang buhay mo sigurado. Final VP impeach hearing ngayong April 29 at yung ebidensya nga ay makikita na kung ito ay sapat to establish probable cause at ituloy na nga ang impeachment na ito ni Sara Duterte. Marami sa mga kababayan natin ang natutuwa. Marami din sa mga kababayan natin ang nagbibigay ng kanilang opinyon kung ito bang banta na ito ni Sara Duterte ay matibay na ebidensya or isa sa mga rason para nga ma-impeach na itong Vice President. Kung tutuusin, sapat na yung video na yun At lahat yan lahat tayo siguro nakapanood nun, hindi na mabubura sa social media yung pagwawala at pagmumura, higit sa lahat pagbabanta na itong si Sara Duterte. Sapat na yun Ngayon naglalabasan din po yung usapin kung sino, meron na ba talagang hitman na kinausap si Sara Duterte? May iba't ibang pangalan ang tinuturo, may mga naka-line up. Magsasalita daw si Ramil Madriaga para ituro nga yung totoong hitman na kinontrata natong si Sara Duterte. Uulitin ko, doon pa lang sa video, inamin na ni Sara Duterte na meron siyang hitman, na meron na siyang kinontrata. At ang sabi niya ni Sara Duterte, no joke, no joke.